Jesse Pondes. Okay. Okay. Umpisa na natin. Yes. Okay. Kabayan, magandang hapon po sa tanan, no, sa lahat. Ang Kuya Ed po, ang Supremo ay muling nagbabalik ika nga para talakayin po yung in-invite ko lang po kayo na sana ay makasama po kayo sa okay, great live. Okay. Paano ko ba may ano to? Unlock creator. Access. Go to live. Okay. Unlock guest. Ay. Ayaw makibagay. Say hi. Hi po sa lahat na gusto pong nandito po ngayon sa live. So, apparently, hala, grabe si TikTok. A lot of viewers join, giving them a warm welcome. Okay. Pinapahirapan si Kernel. Sige lang kapatid ko, ika nga, masarap yung tagumpay na nanggagaling sa hirap. Okay. Okay. Well, ayaw talaga. Okay, kaya naman. Ayaw eh. Mamaya live po ako. Okay, sige. One-on-one sa inyo po. Okay, sige. Sige. At ask ko lang po na makasama po kayo sa maliit na oras ng panalangin. Okay? Mahirap po talaga. Hindi po ako talaga sanay na hindi po ipinagpapanalangin. Sa lahat po ng mga kapatid naming nasa Islam, assalamualaikum po, purihin po kayo at ang kapayapaan po nawa ay sumapuso ng bawat isa sa atin. Sa ngalan ni Allah. At sa kakristyanuhan ay sumabay po kayo sa akin pagyo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagtunghay pong muli sa inyong anak na si Kuya Ed. Sana po ay kapulutan ng aral ang concept ngayon o ang aming pong tatalakayin sa punto pong ito. Nawa ikaw po ang umiral at ikaw po ang mangibabaw sa katotohanan. Ang aming pong patalastas ngayon ay sagipin ang iyong bayan o save our country today. Naway maging makapangyarihang salita sa iyo, Ama, ito at magabayan mo kami sa mga punto. Nawa ay maging epektibo ang iyong kapangyarihan sa pagbabago ng aming liderato. Muli po, Ama, ito po ang inyong anak, ang Kuya Ed, ay labis-labis pong nagpapasalamat sa mga biyaya na ibinigay mo po. At nawa ay makasama ka namin, Ama, sa oras ng pananatili ng aming talakayan. In Jesus' name na aming pong Panginoon na tagapagligtas, maging mapayapa, Ama, ang pagbabago
maging makatotohanan ang pagbabago na nais po namin. Ikaw na po ang yumakap sa bansang Pilipinas sa kapakanan po ng mamamayan at ng aming mga mahal sa buhay. Amen. Bayan, magandang hapon po ang inyo pong Kuya Ed. No? Marami pong nagtatanong bakit at ano si Kuya Ed. Si Kuya Ed po ay simpleng tao na naghahangad at nagnanais po ng makabuluhan at sa kapakanan po ng aming mga kababayan at ng amin din pong mga mahal sa buhay. Shout out po para sa kapatid namin sa lahat ng mga guardian sa Pilipinas. Shout out po para sa lahat po ng kasapi ng Reform Armed Forces Movement, Soldiers of the Filipino People, and Young Officer Union. Shout out po sa lahat po ng may kapatirang pangkolehiyo, universidad, komunidad, at sa larangan po ng lahat po ng samahang. Marami po salamat, Kuya Ricky, at shout out po sa lahat po ng kapatiran ng makabagong katipunero ng bayan, at shout out po sa kapatiran ng fraternal ng lahat po ng Eagle Club, na kung saan po ay isa po tayo ngayon sa ika nga naloko. Alam nyo naman na sadya pong ganyan. Okay po, oo. Na hindi mawala po yung mga manggagamit. Okay po, bayan, sariwain po natin ang nakaraan. Ang ating pong malawig pong tatalakayin, bayan, ay ang pagsumite ng House Bill 11-2211 or 11-211 na isinumiti po ng ating butihing Marikina o Zamboanga representative regarding po sa tinatawag na death penalty. Alam nyo, bayan, itong death penalty po ay makabubuti doon po sa nagnanais na mawala ang kriminalidad at korupsyon. Pero ang death penalty po ay makasasama sa mga taong sadya na may magnanakaw na. Sa ating pong naobserbahan at nabalangkas tungkol po sa mga sumusunod na patutuo kung bakit at ano ang rason ng pagnanais nila na maibalik. At ito rin po ay isa sa pagnanais na gusto ng sambayanang Pilipino ang magkaroon ng katarungan tungkol po sa mga pagnanakaw o krimen na involved po ang pananalapi ng bayan. Bayan, marami pong aksyon at marami pong pagtanggi dito sa batas na to na nakakapagtaka. No? God bless din po. Marami pong salamat. Shout out po, Kuya Constantino. Ang mga bagay pong ito, bayan, ay patuloy po na umiikot at humahanap ng kakampi upang ika nga ay tuluyan ng maging batas o isa batas ang bagay na ito. Ang unang konsensus po ang taong bayan ay tinanong. Hindi pa nagse-72 hours bayan.
Hindi pa nagse-72 hours. The response and reply ay positively. Well, may kasagutan po rito na nais pong shout out po Kuya Kiko. Kuya Kiko, shout out. Tatimingan ko lang para masagot kita. At maganda po itong tanong ninyo. Ano po say ninyo sa Afghan ngayon? Anong update ninyo po, Sir Colonel Kuyat? Kajot at tatalakayin po natin yan, itong Afghan. Ituloy po natin yung sinasabing House of 11 to 11. Kasi, ma'am, salamat po. Thank you po. Kasi malaki pong tulong. Pero sa plenary, sa Kongreso, ay sadyang maraming tumututol kasi po ay ito daw po ay pagpatay sa karapatan pantao. Ayan na naman tayo eh. Salamat po. Tungkol sa death penalty na yan, ginagawa nyo pong ang taong bayan ay mangmang. Yan po, ang death penalty na yan po ay para sa mga taong magnanakaw, tulad po ng plunder, at regarding din sa mga involvement ng drug addiction, at tumatalakay sa puntong to. Hindi po yung ikaw ay nakasuhan ng jaywalking, death penalty na agad. Hindi naman. Ginagawa nyong tanga ang inyong mga sarili. Kung ikaw ay nagutom ka, sadyang hindi mo na kaya pero wala kang pambili, nakaumit ka ng isang tinapay o pandesal, hindi po yan magiging garantiya na ikaw po ay makasuhan ng death penalty. Pangalawa, ginagawa nyo na naman ang sarili nyong tanga. Ang batas pong yan ay para matigil na o matuldukan na ang mga involvement ng mga elected officer and personality. Pagnanakaw. Klaro po, yan po ay para sa mga involvement ng pagnanakaw. Hindi po yun dahil sa ikaw ay may kagutuman. Salamat po, ma'am. Nagutom ka, nakanakaw kayo. Tapos death penalty agad. Okay, sumakay ka ng jeep. Hindi ka nakabayad kasi gusto mo nang umuwi pero wala kang pera. Nagkaroon ng komosyon at natanong sa police station bakit kayo nag-away ng driver dahil wala kang ang pera pero gusto mong umuwi. Gusto mong makapiling ang mga mahal mo sa buhay. Hindi po pwede yan maging ground. Inuulit po namin, hindi po tanga ang mamamayan. Opo. At yan pong death penalty na yan ay nararapat sa inyo, sa inyong mga magnanakaw, sa inyong mga kawatan, sa inyong malapit ng mabistahan. Dahil kapag ito ay naaprubahan, tinitiyak po namin maraming mabibitay, kasama po ang inyong presidenteng bangag. At marami pong salamat, Brother DJ, thank you. Maraming salamat. Okay, shout out sa grupo natin na DDS Vloggers Alliance of the Philippines. Also, shout out to the Agilion through the good Maritimes of Agilion. Sa totoo lang, bayan, hindi tapos ang laban. Habang dumarating po ang mga araw, lalo na yung kanyang kabangagan
ng pagsagot tungkol sa hair follicle test. At ang government office will be the people trust. Nakakahiya. Nakakahiya po, Mr. BBM, pero wala po kami magawa hanggang doon lang po ang inyong kakayanan. Shout out po from San Antonio, Quezon Province. Shout out po, Ma'am Nikki. Thank you po from Quezon Province. Meron po dyan sa Quezon Province, meron po dyan isang area na barato, mura po yung mga isda. Yung ituturo mo lang iluluto. Nakadaan po kami dyan. Okay, back tayo doon sa ating ano. So, marami pong ngayong congressman. Matatawa kayo. Bakit? Marami pong congressman ang tumatanggi tungkol po sa death penalty. At marami din po ngayon ang bumabalangkas na wag po itong ituloy at hindi ipasa bilang batas. Ang tanong, sa congressman, marami tumututol. Pero sa taong bayan, maraming sumasang-ayon. Dapat na pong mahusgahan ng bitay ang likewise po bro DJ Clifton, dapat na mahusgahan ng kamatayan ang nagbenta ng 25 ton of gold sa ating National Reserve without goddamn notifying and informing the public, the nation, and our country. Together din po sa benta ng 30. Hindi nagbenta, nahuli din kasi. Nahold. Oo, yung kay Aquino is nahold. Diba? Ng atin mismong intelligence community. Nahold yan. Ngayon, apparently, nasa ibang bansa. Tagal ano? Madali ang pagpasok, matagal ang pagbalik kasi ginto yan. Marami na yang kulay pagbalik niya. Marami na. So ngayon, lumalabas, hindi pa natin yun pag-aari kasi wala sa ating bansa. Tingnan nyo na ang mga katarantaduhan yung Mr. Aquino at yung mga involved sa grupo. Wala tayong kapangyarihan ngayon kasi nasa ibang bansa. Dahil kung meron, nitong nakaraang taon pa, na ibalik na. Ang tanong, sino ang may responsibilidad niyan? Ang mga magnanakaw, ang mga kawatan. So, nararapat sa kanila ang firing squad or ang death penalty. Ngayon, malinaw ba yan? Na ang may pagtanggi ay siyang involved sa pagnanakaw at ang mga may pagsang-ayon ay siyang involved sa ninanakawan. Check! Agree. So bumalik po tayo, sagutin ko lang po ito no, in fairness doon po kay Kuya Kiko. No? In fairness naman po sa kanyang, ito partner ko po ito. Marami po akong pagpapasalamat. Nga pala, shout out Kuya Kiko, shout out Kuya Piel, shout out Kuya JK, shout out Kuya Parson, shout out Kuya DJ, at shout out po sa aming mga talaga nakikipagbasagan ng yung aming mga ladies DDS. Mahirap po ngayon kasi ang ginagawa po ngayon ng mga DDS dahil sa report ng aming kuya, sa fraternal na 100% of those goddamn paid troll ni BBM ay nasa loob na ng DDS community. Ito po ang nangyayari sa kanilang ginagawa. Nagkakaroon na po ng master list of the DDS. Kapag hindi ka DDS, sisipain ka na agad.
Yan po ngayon ang mga nangyayari, bayan. At tumunghay po tayo doon sa tanong niya ni Kuya Kiko. Kuya Kuyang ng Agilion, shout out po sa lahat ng kasapi ng Agilion ng Pilipinas. Shout out din po sa mga DDS vlogger, Alliance of the Philippines. Maraming salamat po at hindi nyo napapabayaan o pinababayaan si Kuya Ed. maraming. Sa totoo lang po yun po ang aking pagpupugay sa maliit ninyong pagdamay sa kapatiran para sa pagbabago ay may maliit na aksyon. Alam niyo po ang ikatatagumpay. You cannot win the war without the support of logistic. Yan po ay pilosopiyang militar. Hindi po kayo magtatagumpay sa ano pong gera o sa ano pong laban kung walang suporta ng logistic. Kasi po ang logistic po ay kaya nakakapag-stimulate po ng strong capability and capacity with our concerns of militaristical condition. Militaristical, yun. Pero sa maliit na ambag, bayan, may tagumpay po. Tandaan ninyo, ang inyo pong maliit na ambag ay guguhit ng isang letra sa muling pagbabago at kalayaan ng bansa. Ano po ang say ninyo sa Afghan ngayon? At ano po ang update? Update nyo po, Sir Kuya Ed. Ang masasabi ko sa Brad Kiko, ang masasabi ko sa Afghan ay sensitibong usapin po iyan. It is our national concern. Tandaan niyo po, it is a national concern. Hindi po yan concern ng beautification. Malaki pong probability na pagmulan po ito ng sinasabi nating gulo. Ano pa man ang kanilang pagnanais na ipabatid, pagnanais na malaman, o pagnanais na panloloko para masabi na ito nga ay para sa kapakanan ng Amerika dahil nga ito ay ginamit ng CIA. Batid natin na magkabila ang bansa, hindi lang naman ang Amerika ang nanggagamit sa popularidad ng ating bansa. Shout out po sa Solid Duterte from Cavite. Thank you po. At Ate Christy. Shout out mga Caviteño dyan. Etibak. Shout out. Lalo na sa tropa nating mga guardian ng Tres Martires at Tansa Cavite. Shout out po, marami po salamat doon sa founder na tumulong po sa amin nung kami po ay maplatan. Ito po ay nangyari ng 2022, no year 2022 sa aming pag-iikot. Okay. Maraming salamat po. Ang kapatiran ay irespeto at igalang natin. Ang respeto at paggalang sa kapatiran. Okay, thank you po. At ganun po ang ating pong pagbabaybay. Ito po ay hindi basta-basta sinasamahan lang ng chismosang pamamaraan. Sa amin po, sa hanay po ng militar, ito po ay tinututukan 24/7. Samot-saring mga report, yung pumapasok sa loob ng military community na siya namang pinag-aaralan at talagang tinatahiho ng mabuti kung ano ang kanilang mga tunay na pakay. Kasi po, hindi naman po basta-basta maniniwala ang sandatahan regarding concerns of security, national security. Sinabi nilang si Darna ay nag-lipstick, chismis na agad. No, hindi po. Pero binabalaan lamang po namin kayo na ito po ay sensitibong usapin at ito po ay talaga namang mabigat po
na kondisyones tungkol po rito. Magpaanga-anga po tayo dito ay magugulat na lamang tayo. Sabog dito, sabog doon. So, ang inaalala lamang po namin dito ay ang sangay ng laylayan ng ating lipunan na hindi po alam kung ano po ang pwede pong mangyari sa punto na kung ano meron sa kaganapan. Kung ano ang magiging taking reaction if ever, no? Ang pinakamabuti po nito ay magsagawa ang National Police ng follow-up situation. Katulad po ng ginagawa ng mga tao ni Trump. Nire-raid. Kung nasaan sila, sinisigurado, pumasok ang 10, lalabas 10. Pumasok ang 100, lalabas ang 100. Ganun po dapat para makampante po ang damdamin ng bayan na wala na nga itong mga tao na to. Pakatandaan lamang po natin na ito ay mga train sa sabotahe, train po sa paggawa ng IDD o explosive ordinance, improvise, at ang kanilang combat terrorist attack. Sana po ay maintindihan po ninyo ito, na ito po ay hindi po basta-basta. Okay. Okay. Ngayon po, mag-aantay po ba tayo, bayan, na kung ano ang mangyayari? Mag-aantay po ba tayo, bayan, kung ano ang po pwede nating gawin sa harap ng mga sitwasyon na to? Mag-aantay tayo samantalang ang dapat sumagot nito ay ang gobyerno, ang pamahalaan ni BBM? Ano pa ba ang aasahan natin sa pamahalaan ni BBM? Ito na naman, Kuya Ed, ito binibira mo na naman si BBM. Puro na lang kayo ganyan. Wala nang tamang ginawa si BBM sa mata ng mga DDS. Ang tanong, meron ba? May ginawa bang tama? Kuya Ed, yung pagsisikap ni BBM na Kuya Ed, yung ganito, tungkol sa ilaw, tungkol sa kuryente, tungkol sa tubig, pati tungkol na rin sa floodway. Ang tanong, meron ba? In fairness naman kasi yan, Kuya Ed, kayong mga DDS, Kuya Ed, basta involved si BBM, talagang tinitira ninyo hitting below the belt na talaga yung aming presidente. Parang wala nang tamang ginagawa ang aming presidente sa inyo, basta kayo ang wala na eh. In fairness naman yan, kasi si Duterte ganito, si Duterte bangag din, si Duterte ganito, mamamatay tao. Marami po kayong sinasabi. Pero hindi naman ninyo po masagot. Ang maliit na katanungan. Ano ang katanungan? Are you willing to take drug follicle health test, hair test, to prove that public office have a public trust? Ano po ang sagot niya? No! Ang haba-haba, 2 letra lang. No! Why should I? Di ba? O nga naman. Bakit nga naman ako magiging magpapadrug test? Kung malaman na positive ako. Anong sagot nyo, mga loyalists? Public office is a public trust. Para mag-trust ang taong bayan sa public office. Matanong ko kayo, yung Office of the President, yan ba ay masasabi nyong public office?
Paki-comment nga po. Yan po ba ay masasagot natin public office? Ang sagot po dyan ay mas lalo ng oo. Kasi Office of the President. Yan po ay kataas-taasang opisina ng representante ng bayan. Ito po ay pagpapatotoo na may karangalan at dignidad ang opisina ng presidente ng isang bansa. Kaya nga po kailangan yung public office dapat have the public trust. Pero dininay niya. So ano po ang ibig sabihin kung idinidin na niya? Di ba? Sagot dito, tumigil ka. Ayaw ninyo. Tangilang yan, laki niyong kagaguhan. Ayaw niyong tanggapin ang katotohanan na ang public office have the public trust. Tanga. Wala na bang matinong BBM ang putang ina niya? Samantalang yung kalaban nyo, nakapag-hair follicle na, nakapag-drug test na. Kayo, no! Why should I? Nakakahiya. Hindi mo ba alam, yan ay kaso, yan ay tungkulin mo sa bayan na siyang naglagay sa'yo? Hindi mo ba alam na mga BBM boys ay yan ay katungkulan at karapatan ng taong bayan na malaman na ikaw ay malinis sa iyong panunungkulan? Okay, sige. Doon na lang tayo sa firing squad. Ligtas ka sa drug test. Hindi ka ligtas sa firing squad. Kinanamitin. Wala talaga. At yun nga, ang isa sa mga inaayos ngayon. At ang masasabi ko uli tungkol dyan sa Afghan status ay dahil din po sa atin, dahil sa pagtutulong-tulong ng lahat ng vlogger, nakasapi ng DDS Vlogger Alliance of the Philippines, pakinggan nyo ang mga topic ng ibang mga higanting tagapagbalita tungkol sa kung ano ang nilalaman ng mga Afghan. Ano sila, ano status nila, ano meron sila. Nagiging na po tayo, nagiging direct arm. Kaya binabati ko po kayo na patuloy lang po natin talakayin at i-discuss ang tungkol po sa kalagayan nila hanggat may panahon pa, hanggat may oras pa. Kasi kung wala na, wala na. Saka lang na, alam niyo yung mga BBM, yung mga loyalista na yan, saka lang yan papanig sa katotohanan kapag naandyan na, para-parada ng mga patay na katawan. Saka lang yan magsisinabi na, ang aming kalayaan, ang aming karapatan. Ganun lang yan. At kinakalampag ko at tinatawagan ng pansin yung chairman ng COMELEC, no? For violating again our constitution. No? Napanood ko yung talakayan tungkol sa mga tumatakbo na senador. Si Castro, na may kaso, convicted ng child abuse. Ano na rin ang nangyari sa iyo, Mr. COMELEC? May araw ka, tatalakayin natin yan. Tungkol sa iyong katarantaduan. Tapos yung pala, abogado ka pala ni BBM. Kaya naman pala utang ina. Nasa kamay mo na ang batas, nilalaro mo pa. So, kapag pumitik yung batas na yan, sa nguso mo yan tatama, mababalikan ka at po pwedeng Dong, bawal yan dong. Yung convicted, pinayagan yung tumakbo. Ako na magsabi sa iyo dong, bawal yan.
Huwag ka magtanga-tangahan, Mr. Comelec Chairman. Alam mo yan sa ruling of the law. Alam mo rin yan sa revised penal code. Alam mo din yan sa civil code. Bawal yan, pero pinahintulutan nyo dahil ginagamit na ang inyong talino sa mga baluktot ninyong pamamaraan. Paalala lang, Mr. Comelec Chairman, you're violating the constitutions of our republic. Kahit abogado ka pa, matutulad ka lang kay Attorney Bobo Gadon. Paalala lang, hindi yan masasayang, hindi yan mawawala. Lahat, kasi babalik yan, tanda mo to bayan, babalik yan. Babalik at babalik yan, pagbalik yan, wala nang labasan yan. Yan ang mahirap. Yan sana ang inyong pakaisipan. Yan sana ang inyong pakadamahin. Yan sana ang inyong pakaintindihin na napakadelikado po ang sitwasyon na inyo pong ginagawa. Opo, dahil hindi po yan biro. So, muli po ay amin pong ipinauunawa sa atin mga kababayan na sa kahit po anong hirap ay lumalabas po yung mga positibong resulta. Kaya nadadaan po tayo sa tinatawag na tiyaga, no? Tiyaga lamang po. Huwag po tayong bibitaw sa ating pong mga laban. Kadyot po. At marami po ngayon kung ano-ano ang kanilang tinatalakay. Pero ngayon may tining na. Sa Sandatahan Lakas, para na rin umamin ang inyong bossing. Naalala ko noong 1986 and 85. Yung dangal ng mga opisyalis on that year, on that time. Napakataas po ng respetong yan na meron. Sa pamumuno po ng Class 69 and Class of 71 nila Supremo Nasa. Iba po noon. Iba po ngayon. Noon, nakikipagpatayan po ang mga opisyalis ng Sandatahan Lakas. Ngayon, dangal na ang pinapatay sa mga opisyalis ng Sandatahan. Dahil kapag may alam ka, patayin ka. Naalala nyo na yung attorney, si Kernel sa loob ng that is what the reality means is. At meron pong dapat managot nito bayan. Meron pong dapat managot nito bayan. At ito nga po, paalala lamang po. Kung matuwid po ang inyong isipan, Mr. Marbil, through the others involved sa national security, you have to monitor this group of Afghan. Okay? Lalo na yung Afghanis na nasa loob ng EDCA site. Dali lang yan, lalabas lang yan eh. Paglabas na sa EDCA site, mag-hotel. Pag-abot sa hotel, mag-alis na sila ng uniforme nila, magsibilyan na sila daw be. Magpakalat na sila ng kanilang mga anghit at baho. Babalik pa ba yan sa hotel? No. Wala na. Labas na. Ang gagawin nila ay manliligaw ng mga Pilipina. Without knowing, bigla na lang may kasalan. Andito na. Nasa Pilipinas na. At ang magtatanggol dyan ay yung mga napangasawa.
Ganyan ang marami po tayong dapat malaman sa estratehiya kung paano po sila nakakapasok dito at nakakapanatili. Yung isa pong lahi ng mga negro, ano ba ito? Taga Southern Africa. O nakikilahok sila sa activity ng komunidad. Nagpapakengkoy-kengkoy pa nga sila sa activity ng komunidad. Nigerian. Salamat po Kuya JK. Thank you po. Ano pa nga ang Nigerian? Akala mo mababait. Yes. Ang tanong, why? Pilit nilang pinabababa ang kanilang pagkatao. Then pagkatapos, makikipag-asawa sila rito. Alam nyo, ang napakadali ang batas na para academically ikaw ay maging citizen ng isang bansa. All you have to do is asawahin. Asawahin ang aming mga babae, then Filipino citizen ka na. Mamimili sila ng babaeng mga gutom. Yun po ang kanilang aasawahin. So, base sa batas, Pilipino na sila. Pangit po. Dapat po ay meron po talagang pagre-revise ng tama at wastong batas. Tingnan nyo, si Donald Trump, 20 years 20 years, nagtago-tago, TNT. Ganun din. Di ba? 20 years yan. Anong nangyari? Siya na ngayon ay pinalayas din sa Amerika. Kaya nga, dapat po talaga ay i-revise natin ang ating batas. Ilagay po natin ng wasto ang ating batas. Bakit takot na takot silang alamin o baguhin yung 1987 Constitution? Bakit to? Dahil sa ganitong rason. Noong 1987, pagkatapos na masipa si Ferdinand Marcos, sa pag-aakala ng taong bayan na magiging maayos ang liderato at mailagay sa maayos at wasto ang katayuan ng ating bansa, magkaroon ng magandang ekonomiya, booming program o progress. Sa pag-aakala ng lahat, dahil nga nandun pa ang mithiin at galit ngit-ngit sa mga Marcos. Basta pag sinabi mong Marcos, pusang alaw, 1,000 agad ang pupunta sa bahay mo, tutunggaliin ka na agad. Ganun po katindi ng panahon po na yun. Yung mga ipinanganak noong 1984, 85, 86, 87, yan. Wala pa po kayong muwang sa araw na yun. Kami po'y nakikipagbarilan na. Nakikipagpatayan na kami sa kapwa naming gobyerno. Noong time na yun. Para malaman nyo po, kasi sila na ang siga ngayon. Akala mo makapagsalita ngayon sa social media para may inabot na silang Pandesal at Notre Dame. Pero sige, ituloy po natin. Sa pag-akala nung nagagalit pa sila, yung pintig, yung damdamin ay magalit na. Ika nga, i-revise, baguhin na sa ligang batas. Kaya po nagkaroon ng 1987 Constitution. Baguhin, dahil din po yan sa salitang pagbabago. Palitan ang pangit na bakat ng Marcos, na ginagamit ng Marcos, alisin. Palitan siya ng batas na gagamitin ni Cory. So, nag-out and go lang ang batas kung ano lang ang epektibo sa pamunuan. Hindi po epektibo sa taong bayan. Bagamat may mga action taking na may napapala, pero in general condition ay hindi po maganda. Tulad po ng pagbibigay ng karapatan na mapasa kanya ang kanyang
Dito po kasi sa probinsya, sa Bukidnon, o ari-arian, yung kanyang, ikaw ay manggagawa lang ng, ng isa pa taniman, nakaabot ka na ng how many years, ikaw ay magkakaroon na ng karapatan sa iyong binubungkal at tinataniman. Yan po ay sinamantala ng mga taong walang magawa na kung tawagin ay alin po, professional squatter. Pumapasok po sila sa mga pribadong mga pag-aari o ari-arian at nagsasabing sila ay matagal na doon at sila ay may karapatan na kasi sila ang binabayaran nung binabayaran nila. Yung mga leader, yung mga kapatas, sila binabayaran, etc. Dahil nga po sa batas na yan noong 1987. So magkakaroon sila, malawig na magkakaroon ng karapatan ang mga taong ito na magkaroon ng parte sa kanilang ari-arian. Samantalang, inisquat lang nila yan. Samantalang, hindi sila ang totoo. Yung nagsasaper sa tunay na katayuan yan ay 10 tao lang. Nung ipinasa ang batas na yan, 1,000 tao na ang umaako. Ganyan po kabarumbado ang taong bayan na makakita ng maliit na puwang, papasukin po yan nila. Dahil nga sa ang batas noong 1987 ay merong karapatan ang taong bayan. Merong karapatan ang taong bayan. Ano ang karapatan ng taong bayan doon sa saligang batas? Na ginawa ang batas na yan sa unang diktatura ng ating administrasyon, ng ating pamunuan ng gobyerno. Di po ba? Kaya marami pong butas ang batas. Tingnan nyo, kailan po pinawalang bisa ang death penalty? Di ba? Nung pinawalang bisa, at mali pala, nung may bisa pa ang death penalty, kamusta ang ekonomiya? Kamusta ang krimen? Nung pinawalang bisa ang death penalty, dahil nga sa tingin ng taong bayan ay argabyado ang taong bayan na siya namang ginamit ng mga magagaling nating sa Kongreso. Pinawalang bisa. Pusang alaw yung average ng pagnanakaw. Iba na. Noon, ang magnanakaw muna sa katatakbo. Ngayon, kay wala ng death penalty, tumatakbo muna bago magnakaw. At yan po ngayon ay napakalawig. Napakalawig po niyan. Ibinenta ninyo. Base po sa record. Ibinenta ninyo ang 25 ton na gold. Nasaan ang pera? Anong programa? Nasaan ang pinagbentahan? Ano meron sa ilalim nito o sa likod ng pagnanais ninyong benta? Wala. Kasi yan ang resulta na walang death penalty. Ninakaw ninyo ang 90 billion. Supposed to be, it is an asset or reserve fund ng PhilHealth. At umuutang kayo sa World Health, sa World Bank, ng para sa health ng mga Pilipino.
Ninakaw ninyo ang 90 billion and then uutang kayo, bongbong, doon. Okay. Anong probation meron dyan? Wala. Ang tawag dyan, magnanakaw probation. Okay. Yan ay bunga ng walang death penalty. Yung pagnanakaw sa Department of National Highway, DPWH, kasi yan ang bagsakan ng mga programa, mga nakaw na pera, ayuda, kasama yung ayuda na yan. Yan po ay bunga din ng walang death penalty. Yung adjustment sa AFP, sa sahod, sa tanan na benepisyo, inadjust samantalang sa nakaraang Pangulo ang tataas niyan. Hindi ko na po babanggitin yung putang ng Pangulo na yan kasi iritado ang mga BBM dyan, yung mga loyalista. Ang tataas. Kaya yung tiwala ng PNP, yung kanilang loyalty, boom, ang kanilang moral. Ang AFP, boom, ang kanilang moral. Sino ang mga kalaban? Drug-involved general. Yan po ay nangyari ng walang death penalty. 956 billion US dollar subject para sa AFP modernization. Again, AFP! Hutang na makinig ka, AFP! 956 billion ibinigay ni Donald Trump para sa modernization natin. May nalaman ba tayo? May naiulat ba? Meron bang resibo na pinagbalutan man lang ng tinapa? Wala! Kasi nangyari yan nang walang death penalty. Ang mga krimen ngayon na nagkalat, pinapatay ang bata, nire-rape ang bata, ang matanda pinupugutan ng ulo, ang bata pinupugutan ng ulo ng mga involved sa drugs. Nangyayari yan kasi walang death penalty. Ang mga komunista na nasa loob ng Kongreso, na sila pang mga nagmamalaki, na sila pa ang nagtatawag dito na nagpapakulong sa mga general, ayaw lang sumagot. Sasabihin na Paduano na naluloko ka, sinungaling ka, patay tayo niya ng putang ina. Kulong. Si General Wilkins ng PIDEA, kulong. Si General Grijaldo ng PNP, kulong. Wala niya. Walang process of justice. Bayan, yung mga general na yan, taong bayan po ang nagpaaral. Taong bayan po ang nagpaaral. Sila po ang sumusuporta sa pangangailangan ng mga kadete sa loob ng akademya. PNP man ito, PNPA man ito, or PMA. Malaki po ang utang nila sa loob sa atin. O utang na loob namin sa inyo. Pero nagaganap po ang lahat ng ito, yung lahat ng pagmamaltrato, dahil walang death penalty. Ang tunay na may karapatan lamang na mag-akusa o magpakulong base sa ebidensya na meron ay ang taong bayan, dahil ang buwis ng taong bayan ang siyang ginamit at inisustento nung mga panahon na plebo pa hanggang sa makagraduate. Hanggang sa nung magka-graduate ito at maging kapitan, maging major, maging colonel, sahod pa rin na pera ng taong bayan.
Ang lahat pong iyan ay nagaganap dahil wala pong death penalty. Doon na lang sa krimen na pinugutan mo ng ulo yung bata dahil high ka sa drug. Nagawa mo yan dahil sa walang death penalty. Samantalang nung may tukhang nangangalog ka pa doon sa pintuan ng barangay ninyo, madaling araw pa lang, sumusuko ka na, uma-under ka na o nag-a-under ka na sa kapangyarihan ng barangay nyo nang wag ka lang matukhang. Ngayon, grabe at talamak ang pagnanakaw ng mga tao sa gobyerno. Grabe. At tanungin mo ang pinuno ng magnanakaw sa gobyerno, ang sagot niya, no. No dito, no doon. Why not? Ano ang koneksyon ng public office to the public trust sa kanyang hair follicle test? Malinaw ba ang naririnig ninyo? Dahil din yan sa walang death penalty. Kaya po ito ay isinusulong ang House Bill 11211 ay para magkaroon na po ng tuldok ang mga krimen at magkaroon na po ng kasagutan. Ang grabe pong nakawan. Na may mga ilang kongregista at senador ang ayaw. Kasi baka sila matukhang o baka sila ma-firing squad. Kasi baka malaman nila bandang huli, sila ang tinutukoy ng death penalty. Sa palagay mo, ang isang barangay tanod, tutukuyin ng death penalty? Ang isang marangal na magulang na nagtitinda lang ng itlog, mani, titinda ng isda, makaraos lamang sa araw, made-death penalty? Mukha atang taliwas sa inyong huna-huna kung ano ang nilalaman ng death penalty. Kaya bayan, isulong natin ang death penalty, bayan. Sama-sama po tayo. Patunayan natin sa kanila na may kapangyarihan at may lakas ang taong bayan. Sama-sama po tayong isulong natin ang death penalty. Saka naman, Kongreso, pamahalaan ngayon, sana naman ang tunay na boboto niyan ay hindi po kayo. Para po malaman ninyo, dapat ang taong bayan ang siyang boboto. May gusto ba o hindi ng death penalty para sa mga magnanakaw? Hindi po kayo. Anong nangyayari? Anong batas? Di ba ang batas ay ang taong bayan? Dapat ang taong bayan ang magdesisyon yan at hindi po kayo. Dahil kami lamang po ang naglalagay sa inyo. Bakit kayo ang may karapatan? Dapat ang taong bayan ang may karapatan sa pagsang-ayon tungkol sa death penalty, hindi po kayo. Kayo ay congressman lang namin. Hindi po kami bumoto sa inyo para kami po ay magserbisyo sa inyo. Kami po ay bumoto sa inyo para magserbisyo kayo sa amin dahil ang aming pagtitiwala ay nakuha ninyo. That is wrong again. Wrong. May nakikinig ba rito na congressman? May nakikinig ba rito ng abogado? May nakikinig ba rito tinatawag dito social mainstream media? Para malaman natin kung sino ang talagang may karapatan na bumoboto. Dapat din baguhin din ang batas. Sa inyong panukalang batas, dapat meron ditong social media o meron ditong stream media reporting. 1 linggo sa bawat palabas sa TV. Kahit anong channel ka pa.
Sample, ang batas nito sa panukala sa pagbabalik ng kamatayan para sa mga magnanakaw, 1 linggo po yan ipoprogress sa TV. Umaga, tanghali, at gabi. 1 linggo. At meron po silang tatawagan sa cellphone. Through text. Sang-ayon o hindi? Titit. Pag sinabing hindi sang-ayon, tit. Dapat po ganyan ang gobyerno, hindi yung putang na, yung mga utak ninyo, wala kayong nilalaman, kundi magpasa ng project na ang kalahati ng project ay nanakawin ninyo. So ngayon, ang mangyayari sa project, substandard. Yung tulay, hindi mo na pwedeng tulayan, daanan sa loob ng 1 linggo. Pag abot ang 1 linggo at 1 araw, 1 linggo at 1 oras, gigiba na yung tulay. Bayan, mali po yan. Hindi pa wala pa ho tayo. Nasa kalahati na ba yung talakayan natin? Dito pa lang ho tayo. Iikot po tayo sa puntong to para malawig po nating mapiga ang nilalaman ng isinusulong na House Bill 11-11. At ano po ang napakaganda sa puntong yan. Maganda po ang death penalty na yan na isinusulong. Kasi hindi po ako magnanakaw. Ang tatanggi lamang po dyan ay ang mga magnanakaw. Sila lang po ang tatanggi niyan. Death penalty para sa magnanakaw. Yun po ang tunay na tawag ng batas na yan. Yung 11-11. Kamatayan sa mga traidor. Kamatayan sa tyranny. Kamatayan doon sa malversation of funds. Kamatayan para sa mga magnanakaw. Kamatayan batas po yan. Hindi po yung paano nagnakaw. At sana po maging sama-sama tayo. Isulong po natin. At sana naman mayroong sumagot dito na representative. Magsasabi na, Kuya Ed, bakit ba isinusulong mo ang death penalty? Yun po ang gusto ko. Yung ABS-CBN, pupunta rito. Yan. Kuya Ed, asan si Kuya Ed? Tanungin nga namin bakit. GMA7, tanungin namin bakit. Hutangin na ang ginagawa ng yung ginagawa ninyo, ABS-CBN Sir, pupunta po kami dyan Wednesday. Sir, eto yung mga tanong, sir. Okay lang. GMA7, ganun din. Tinan mo yung tribo dito sa Bukidnon na tinanong ng GMA7 ni Jessica Soho. Nagre-reklam. Using the tribe for his personal interest. Marami pa. Sana naman ang batas natin, ang panukala ng batas, baguhin natin, ibigay niyo sa amin. Bayan, panawagan sa Kongreso, hindi po kami mga bobo, nakakaintindi po kami ng ABC. Alam po namin kung ano po yung far away, tsaka nearest to that. Alam po namin. Kaya ang hiling po namin lamang ay talagang baguhin ang konstitusyon ng 87 Constitution. Lahat po yan ay pabor. Yan po ay immediately na napirmahan dahil po sa galit sa mga Marcos. Tandaan nyo dahil po sa galit sa mga Marcos, ito po ay hindi na nabalangkas ng mabuti. Ito po ay hindi hinimay-himay o hindi nahimay-himay base sa tunay na pangangailangan at action taking mismo ng batas na to para po sa taong bayan. Again, para po sa taong bayan. Dahil nga para mabago na ang lahat ng anino ng mga Marcos, ni ang batas, ni marami pong nabago, maging yung kung ano na lang na maliit na bagay na makapag-aalala sa Marcos.
Tulad ng, sa ikaunlad ng bayan, bisikleta kailangan. Hindi. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Noong pa may alam na ng mga Marcos na disiplina ang kailangan. Ang problema, sa kanila pong mga sarili, wala pong disiplina. Ang nangyari po ay sip-sip-plina. At biglang pagtanggi-plina. Or denying plina. No! Natatawa ko sa reaction ni Bogit. Ay, no! Tinan mo yung mukha niya. Is that the face of the president who leaving Malacanang? Mukhang hindi ka na natutulog lakay. Oh, kita mo yung mangitim-ngitim niya na ano. Tsaka, fully aircon yan, hindi ka man lang pumuti. No, hindi ko maintindihan. Pusang alam, ako, isang linggo mo lang ako sa aircon. Pusang, mistiso na ako, kahit hindi naman ako mistiso. Tinan mo. Pero ikaw, taon na. Kami nga po, nung paman, ayaw na namin ang mga kasi ang tatay nawala parang bulakasang. Nakikiramay po, Ate Angel. Nakikiramay po kung ano man po ang nangyari, kaganapan, ay hindi na po natin maibabalik. Pero may gaba po yan, ma'am. Kung kayo po'y naniniwala, may gaba po yan. Opo. Well, that time, siguro naman, tao na rin ako nung after, kasi kami po ang mga kabataan na in-invite ng Administrasyon Marcos noon para sa paglulunsad ng sinasabing Kabataan Barangay. Opo, buo po. Kasi nga po ang father ko ay isa sa mga pumirma ng declaration ng Hukbalhap during the Second World War. Then after that, ito nga po yung punto. Siyempre, ang mga hukbo magkakasama po yan sa Philippine Constabulary hanggang nagkaroon po ng Army, nagkaroon tayo ng Air Force and Navy. Opo. At yung mga lahat po na nakaligtas ate doon sa death march ay doon po sa hukbo na punta. Na walang hiya naman ngayon after 1951 na ginamit ng mga gobernador, congressman, mayor, naging private army na po nila. So marami pong, sa totoo lang bayan, marami po tayong dapat i-correct. Katulad po sa PNP. Ang PNP po ay isang parte ng Mercados Bill noong 1992. No? At na-organize po yan noong 1995. Kaya hindi na po sila tinatawag na Philippine Constabulary Integrated National Police, kundi ano na sila? Philippine National Police. Doon na po. Pero nabago po ang PNP from PCINP. Hindi na bago yung dumi. Ito po, isa lang, talakayin lang natin, kadyot lang, gamay lang, maliit lang, nung nakaraan. Kaya ngayon po, yung dumi, yung basura, yung iskalawag, yung mga nakasisira sa mararangal na pulis, ay hindi rin po naalis, napalitan lang ng pangalan. Kaya ngayon, nagiging talamak sila. Kung tawagin nga ho sila, ay hoodlumized in uniform. Lalo na ng panahon ni Duterte, lumabas ang mga kulay ng mga general. I mentioned this one for the purpose of education. O para sa kaalaman po ng ilan nating mga kababayan sa laylayan na ganito po ang mga nangyari. But correct me if I'm wrong, hanggang ngayon, there's no change. Saan ka nakakita ng Marbil at Torre? Sa PNP.
ang gumagamit ng shabu ay hindi adik. Sila yan palusot gang. Mga hindi adik. Sila ay mga nagtatrabaho para humaba ang oras. Pero pakitaan mo na may shabu ka, huhulihin ka. Kasi may shabu ka. Kasi hindi ka adik. Okay na, namitten. Yan ba? Yan ba ngayon? Banatan ka ni Tore na may pulso! May pulso! May pulso! Pulso ng daga o pulso ng baki. Malapit doon sa pinaglibingan ng alin, ng Bulawan ni Kibuloy. Si Kibuloy, kay kabalo ni Kibuloy, na-adikto, surrender siya sa isap. Alam mo kung mga bagay na yan, idinaan nila sa isang marangal na kikipagnegosasyon. Buloy, baka pwede naman. Kasi kailangan natin maitawid yung kuryente magmula rito sa pulo na to hanggang dito sa pulo na to hanggang doon sa pulo na yun. Kailangan namin ng pera. Baka po pwede i-donate mo na yung ilang bara mo dyan. Dapat ganun. At magpapalabas kami ng batas to commemorate na kundi dahil sa'yo ay hindi na itawid yung mga wire papunta rito sa isang pulo na to hanggang sa pulo doon. Tingnan nyo si JP Morgan. Ano si JP Morgan sa Amerika? Ano ang pinagmulan ng kanyang pagkakilala sa kanyang papel na siya ay si JP Morgan? May nakakaalam ba sa Kongreso, sa Senado, sa Malacanang? May nakakaalam? Wala. Dahil ayaw nilang alamin. Nasa kanila na ang karapatan, sistema at kaparaanan, ayaw nilang alamin. Si JP Morgan, nagpaumpisa po yan sa gold mining. Sinuwerte naman na ang ilang parte ng kanyang ari-arian ay nagkaroon din ng oil. So may gold na, may oil pa. Noong First World War, nung kailangan ng mga ganito, suporta, ganyan, armament, military use of clothing and etc. Isa po si JP Morgan sa nilapitan ng Amerika para hingian ng tulong. So natapos po ang gera noong 1914. So kinilala po ng Amerika ang kanya pong dangal bilang taga-suporta sa Amerika sa constitutional condition na siya po ay epektibong mamamayan ng bansang Amerika. So kinilala, inirespeto at iginalang. Hanggang sa dumating po ang 1935 na nagparamdam ang Italia o ang Germany ng hindi na naman pagkakasundo sa parliament. So gumalaw na naman si Nazi Hitler. 35, 36, 37, 38. Na-invade nila ngayon ang mismong kanilang bansa na Nazi na sila. Nazi. So, ang mga karatig, ang Berlin, ito France, inano na nila for advance. Kasi nasarapan sila na gusto ng German ay parang Diyos, ang pag-aari ay ang buong mundo. Kung hindi ba naman mga gunggong at gago, hindi nila alam na hindi nila kayang talunin ang abilidad ng ating Panginoon o ang abilidad ng ating Diyos. Sinakop nila ang mga karatig nilang bansa. At kinunives nila rito ang Japan. Dahil nga sa selos ng Amerika,
at confirm na nakikipag-ugnayan si Chichibu, si Prince Chichibu ng Japan doon sa parliament ng Germany noong 1938. Dahil sa pagnanais din ng Japan na magkaroon sila ng mga war, armament, and equipment. So sa puntong to, ang CIA ay nakakuha ng mga intel, yung Federal Secret Service nakakuha ng mga intelligence gather, kaya pinaghigpitan ng Amerika ang Japan. Na hindi naman akalain ng Japan, ng Amerika, na may mga sekretong tulong na nanggagaling mismo sa Germany. Yan po ang kabuuan bayan, kaya pumutok ang Second World War. At ang una nilang binakbakan ay ang Pearl Harbor. Kasi para wala pong retaliation o wala pong reinforcement. Nung nabakbakan na nila, ang akala nila yung mga barko na malalaki, yung tinatawag natin dito na mga fleet, ay nakasama. Yun po naman ay isang kamalian na sadya na pong nakasulat sa Biblia na magkakamali sila. Nasa punto. So, narratively, nangyari na ang Second World War. At may mga sekreto po ang Second World War na hindi rin po ipinababatid ng Amerika sa atin. Kung aabot po ang talakayan at oras, makakaabot po yung ating talakayan na yan. Pero pansamantala, huhugutin ko muna ang oras kung bakit ano at ano ang meron sa mga EDCA site. Pipiryodan ko po yung ating talakayan tungkol po doon sa death penalty na inihain ng House Bill 11-11. Suportahan po natin ito para matigil na po ang nakawan at katarantaduhan ng mga gago. Kaya kung hindi po natin ito bayan susuportahan, maniwala kayo, wala na tayong yaman, wala na rin tayong pera, at wala na rin tayong budget. All we have to do is to pay the role na bayaran po natin ang pagkakautang natin sa bansang inutangan ng Pilipinas o nino mang responsable. Kayo bayan, papayag ba kayo ang Pilipinas ang siyang ibayad natin sa utang nila at hindi naman atin? Ni hindi man lang tayo nakinabang kahit man lang 5 duling? BBM, mga loyalista, Pingkalawan, Dilawan, papayag ba kayo nang ibabayad sa utang natin sa International Monetary Fund o Monetary Bank o Monetary Fund ay ang bansang Pilipinas na bansa mo na bayan ng iyong mga mahal sa buhay, tira ng iyong mga mahal sa buhay at ng iyong mga anak. Papayag kayo. Tinatanggap nyo nga yung bayad ng mga lokarita politikong tao. Ito pang bansa. Papayag kayo? Are you sure na pag lumipad sila at pumunta ng Hawaii ay kasama kayo? Loyalista, sa palagay ninyo, kasama kayo? Sa palagay ninyo, kasama kayo, isasama kayo ng Pingkalawan? Let's go to Hawaii! Let's go to Hawaii! Mga Dilawan? Let's go to Hawaii! Mga loyalista? At iiwan nyo kami mga, sabi nyo sa amin, didilis? Okay. Okay. Iwan nyo kami. Okay. Wala'y problema.
Patutunayan namin sa inyo na ang bandilang tong nasa likod ko ay muling dadanak ang dugo ng mga yan. Kami ay lalaban sa abot kaya ng aming kakayanan. Hindi namin isusuko ang inang bayan. Kung kayo'y aalis, hindi na mo makakabalik. At doon, mangyayari doon sa pupuntahan nyo ang bangungot na ayaw ninyong mangyari sa inyo. Siyempre, pupunta kayo doon. Alam ng bansang pupuntahan ninyo na may pera kayo. Kaya kaliwat kanan ang kidnap sa inyo. Kinidnap ang anak nyo ng umaga, kikidnapin naman yung panganay mo ng hapon, lalabas yung kinidnap ng umaga, sunod kidnapin yung asawa mo. O labas naman yung panganay mo. Bukas ng umaga, labas yung asawa mo, ikaw naman ang kikidnapin. Kasi may pera kayo. Alam yan nila na may pera. Lalo na kayo, Marcos, nakumpirma lang na talagang meron kayong tinatago, pero magnanakaw pa rin kayo. Grabe. Meron ba diyang BBM na loyalista na meron ng resibo kung saan napunta ang 25 ton? Meron na ba? Meron ba? Alin man sa inyong loyalista, meron ba kayong kapit na resibo man lang na ang 25 ton ay ibinili ng bisikleta sa ikaunlad ng bayan? Bisikleta kailangan. Kulokoy. Hindi kayo nag-iisip ba? Pero kami mga DDS, mamamatay kami rito ba? Dahil hindi namin kayang mabuhay sa ibayong dagat. Dahil hindi kami doon ipinanganak. Dahil ang pusod namin ay inilibing dito sa Pilipinas. Kaya dito rin kami mamamatay. Hindi lang namin alam kung Pilipino kayo. Kung anong lahi meron kayo. Total, dalawa lang naman ang lahi ng Pilipino eh. Sabihin ko na? O, wag mo na. Sabihin ko na. Wag mo na. Hindi, pilitin mo ko, Kuya Kiko. Pilitin mo ko, Kuya Kiko. Sabihin mo na, Kuya Ed, sabihin mo na. Kuya Kiko, i-comment mo. Kuya Kiko, please lang, sabihin mo lang. Kasi gusto ko na eh, pero ayaw na ayaw ko pa eh. Sige na, Kuya Kiko, i-ano natin sila. I-drive mo lang ako, Kuya Kiko. I-ano mo lang na, sige Kuya Ed, sabihin mo na kung ano ang dalawang lahi ng Pilipino. Sabi na ma'am, ito si ma'am, galit na galit talaga sa mga Marcos. Sige na nga, si Kuya Kiko ay busy, hindi agad nakapag komente. Okay, sige. Ma'am, para sa kaalaman mo, ilagay mo to sa isipan at damdamin mo. Dalawa lang ang dugo ng Pilipino. Isang dugo na matapat at mapagmahal sa bayan, at isang dugong makapili at taksil sa lipunan. Ulitin ko, isang dugo na mapagmahal at may katapatan sa bayan at isang dugo na may kataksilan at pagiging makapili sa bayan. Dugong makapili at dugong loyal. Dahil natutupad ang salita ni General Juan Luna na ang Amerika ay hindi nating problema o Amerika ay hindi nating kalaban o maliit lamang siyang kalaban. Ang tunay nating kalaban ay ang ating mga sarili. Yan po ay ang hanggang ngayon nagiging malawig na katanungan tungkol po sa kung ano ang totoo sa ating mga ilang kababayan. Ibinaligya nga nila Aquino ang Pilipinas. Di ba? Balita niyo ba yun? O wala pa? O ibinaligya o ibinenta ng mga Aquino
ang kanyang mga kababayan, mga kabalin. Oh, sabi nga, nanong buri mo? Sa Pokembola, si Lalim Tete. Sapo, Ken. Sapo, Ken. Salo, ko. Sa ilalim ng tulay. Tulay means tete. Tete. Sa Pokembola, Ken Lalim Tete. Sa Tagalog, parang bastos, pero hindi po. Hindi po yung bastos. Nasasabi lang. Kaya, kabalo mo, ito si Kuya Ed, ang daming kadyot-kadyot. Maraming po salamat. Na-miss ko tuloy si Kuya Kiko ba? Ate, nakalaktong ano ko eh. 2 lock dito sa kaliwa ko. Yung may mga ring, tapos may 2 taon drawing na ganyan, may lock. Pero on the other side, yung share, yung interact, yung enhance and more, hindi eh. Yun lang 2. Sabi ko, hindi, okay lang. Pero pasalamat pa rin ako kay TikTok dahil alam nyo, ang katotohanan, minsan ang isang tao kailangan mabigo para malaman niya anong rason ng kabiguan para at least sa susunod, alam niya na ang kanyang gagawin. Kaya ako nagpupugay pa rin ako kay TikTok. Salamat. At least, di ba? Kung hindi mo ko sinuspindi, katakot-takot ang murang abutin talaga ni BBM sa akin. Bawal eh. Uulanin siya ng mura sa akin, lalo yung pagsabi niya ng no. No ka dyan. Guilty ang inyong Pangulo, loyalista. Ayaw magpa-drug test loyalista ang inyong Pangulo dahil sinusuportahan nyo yung adik ninyong Pangulo. Remember that. That is the reason why malalagay ang ating bansa sa karumaldumal na status at sitwasyon. Hindi po namin ipinupus ang civil war. Hindi po namin ipinababatid na mag-civil war tayo, suportahan natin ang civil war. No. Kami, sundalo na kami. Hindi pa kami naghangad niyan. Ang gusto namin muna ay malaman ninyo ano yung mga konsepto, bakit mapupunta tayo sa sinasabing civil war. Hindi yung mga gunggong dyan sa social media na nakarinig lang ng civil war, akala ipinupus na ni Kuya JK ang civil war. Kung hindi ba naman kayo mga gunggong, naturingan na nga kayong mga marites, hindi nyo pa pinagbuti ang inyong pagiging marites. Ayan tuloy, nagalit si Arnulfo. Lokoy. It is only a contingence. Tandaan ninyo, prevention is better than cure. And that cure is civil war. Kinakaladkad nyo pa ako ng 186. Sa palagay nyo, pag mag-civil war, aabot pa ng 186 hour? Kung di ba naman kayo mga gunggong, ang paghahanda ng sandatahan, 24 hours lang, napakahaba na. Ang retaliation action niyan is beyond 1 hour to 30 minutes. 186 hours ka dyan, tuntok pa kagihapon. Pag makinig kayo, medyo update nyo naman ang inyong pagiging chismoso. Update nyo naman. Makinig kayo ng klaro. Ako, pinadala ko pangalan ninyo sa NTC. Ang sagot ng NTC, yate okay lang. Alam ka na natin. Diba? Maraming salamat kay Kuya Dan. Balik tayo, bayan. Hindi po kasi ganun, pero may probability na mangyari kapag hindi po naagapan. Ang Pilipino po ay family man. Mapagmahal po sa mahal sa buhay at pamilya. Hindi po nagangad ng gulo. Kaya dapat lang po na intindihin at unawain bago magdinaldal
at maging issue sa loob ng 1-2 linggo. At na. Tapos meron pang isa na nagsabi na, ilang taon ka na sa TikTok kami, butong lang yan. Paglabas ng TikTok, nandiyan na kami, nasa TikTok na kami. Pero ang follower, 4,000 lang. Nga! Kengkoy. Ay. Namarag kengkoy ko pa. Okay nga pala, nakalimutan ko, shout out po kay Brother Paniser. Kuya Paniser, thank you. Shout out po sa brother namin, yung mga solid na DDS po. At yung ating pong panggamba, patuloy po lang natin pong aalamin at sisiguraduhin na gawin po natin. Kasi hanga po ako sa inyo. Ang ginawa ninyo, binakuran nyo na yung pintuan ng DDS. Naglagay na kayo ng roster. Army ka ba? Army ka? O ano? Army ka? Navy ka? Air Force ka? O, parang ganun eh. O, yun lahat ang Army. Dito ang dito ang formation. Very believe ako sa inyo. Thank you very much. Kasi sa totoo lang, kahit maliit lang ang suporta, hindi naman namin hangad, kuya, mga ate, yung malaking suporta, no? Alam namin na meron kayong mahal sa buhay na inaatupag at tinitignan. Dangan nga lang po, yung maliit na suporta ay malaki na po na moral para po sa ating mga kasundaluhan. Yun naman. Kaya nga, ina-assess po namin yung bagay na to. At yun lang, ang araw lilipas naman po eh. Pero pag nagtagumpay tayo, ano na. Pero maraming salamat po sa tuluyan na sumusuporta. Marami po. At wag po kayong mag-alala, gaya po ng pangako ko, ibibigkasin ko po kayo sa live ko para magpasalamat po ang tropa sa inyo. Hindi lang po ako, kundi tropa po ang magpapasalamat. Pero unahin po natin, we have to change it. The leadership of present leadership must be, think deeply. Na tama na ba? Tama ba? Kasi napakasakit po yung bigla kang... Alam niyo ba na tinatawanan siya ng buong nasyon? The world laughing at him. Sasagot niyang, no. Only in the Philippines at ngayon lang po nangyari ang bagay na yan. Ngayon lang po nangyari ang bagay na yan. Ngayon lamang po nangyari ang bagay na yan. Na yan ang sagot ng isang Pangulo ng Pilipinas. Kung kay Ferdinand Marcos yan, sabihin agad ni Ferdinand Marcos inyo, when? Where? When and where? Shout out kay Kuya Mandirigma. Kuya Mandirigma, shout out sa iyo. At maraming salamat din sa malaki mong suporta. DDS kang tunay. At ganun lang, bakuran lang na. sa iyo ko ata nakita yun, yung live mo. Na may nagsabi na kasama natin na, ito na po ngayon ang ginagawa naming mga DDS eh. Alamin na po namin kung sino kayo, kung DDS ba kayo or BBM. Believe mo, fighter na talaga. Pero congratulations po at maraming salamat po sa lahat ng DDS, especially the group of the Vloggers Alliance. Vloggers Alliance po, hindi po single vlogger. Vloggers Alliance po, sa pagtutulong-tulong po ng lahat ng mga solid DDS sa ibayong dagat, dito sa atin,
Ah, binabati ko po kayo kasi sa inyo po nakikita yung pagpapahalaga sa ating bansa. Kaya nga, yes po ma'am, 2 lips. Oh, at yun po ay sinabi ni ma'am. So, ay, ma'am, paano pong basahin itong pangalan nyo? Aigeles Tenso? Okay, salamat po ma'am. Likewise po. At tuloy po tayo no sa setup natin at ang punto pong yan ay labis po naming ipinagpapasalamat no. At yun nga ho ay andito po ang Kuya Ed. So hindi ko na nasagot yung katanungan pero ipiprepare ko po kasi sa totoo lang bibigyan ko lang po kayo ng view no, para at least maalarma kayo. Meron po tayong 13 EDSA site. Meron po tayong mga missile, adapted missile dito na which is dapat ipinasa muna sa Kongreso kung validational ng mga missile. Missile 1, bagay ba rito sa Pilipinas? Missile 2, bagay ba? Missile 3, hindi bagay yan, wag yan. Missile 4, bagay ba? Hindi yan. Missile 5, bagay, yan, dito yan, ang ganyan. Kasi po, kaya po namin nasabi po yan, ay meron pong mga gawang missile. Sa kasalukuyan pong paggawa ng sandata, no, developing weapon, meron pong tinatawag na self-destructing fuse. Self-destructed control capability. Again, self-destructed control capability. Yan po dapat ay kinaklaro muna ng ating bansa, ng ating pamunuan, kung ano meron, sino ang meron, na dapat ay, basahin ko? Na dapat ay inuunawa at pinaprioritize. Okay, sige. I will sign the visiting forces agreement, but we have to talk first for those weapon na ilalagay ninyo sa aking bansa. Dahil it will take to discriminate, to become also that your weapon will be endangerous to my people and my country. Nagawa ba yun ni BBM? Meron bang tayong pagtalakay? Meron bang bumisita sa Malacanang na I came from United States visiting you in your presence, etc., blah, blah, blah. Ang amin pong missile, ang ano po nito ay tubig lang. Meron bang ganon? Wag po kayong mag-alala pag sumabog po yan, ang lakas niyan ay supot lang. Meron bang ganon? Wala ma'am, wala sir. If this goddamn weapon will be controlled for a self-controlled detonation by the controller, which is in Pentagon, pwede po itong sumabog at any time. Pwede rin po itong lumipad at hit niya ang target kasi computerized. And that is why the reason na dapat mag-isip muna ang bansa natin o si Bibi Bonget bago sana niya pinirmahan. And then those personality must be liable to pass verification first before these soldiers, Marines man yan, Ranger man yan, Army man yan, Air Force man yan, lahat yan will be matched in their identification. Hindi yung putang na lalabas, bababa na lang ang C-130, mga mababantot yung mga naandun, mga dibigote, mga walang ligo, dahil mga Afgan. Hindi nyo pa maluloko yan, Mr. America, kasi nakunan po kayo ng BBC, tsaka CNN. Nagsipagdatingan po kayo, mga naka-face mask kayo, may mga bag pero wala kayong mga baril. So you are not US personnel.
Tandaan ninyo, takot na takot ang US. Kahit saan niya magpunta, kahit sa CR, magdadala yan ng pusil. Parang Israelian na nasa supermarket pero may pusil. Ganyan po ang totoo niyan. Pero the way it was, now be gathered based in intelligence, diyan sa mga area natin, ay hindi yan nangyari. Basta lumutang ka dyan, dumating ka dyan, ang pagkakasabi, Amerikano ka, sundalo ka, walang verification. Meron ba tayong master list? May ibinigay na master list ang Amerika. May ibinigay ba ng master list ang Amerika kung yan ba ay self-detonator control mechanism o weapon? Meron ba? Meron. Is there? Awanin! Mr. President Cone. Awan. Ano mahirap sa BBM ba? Makumplay mo lang yung pangangailangan mo. Nakalimutan ka na, ibinoto ka ng taong bayan para sa pangangailangan ng taong bayan. Hindi ng pangangailangan mo. Sa totoo lang, kahit 10 taong ka magbinanat ba, magpatake mo lahat ng cocaine meron ka, kaya ninyo kasi may pera kayo. Pero ang taong bayan, kaya niya bang suplayan ng pagkain ng 10 taon ang kanyang pamilya na hindi nagtatrabaho? Nakakarampot lang nakita. Kita mo ngayon basurero? Hindi nyo kasi dinanas ang magbasura. Hindi nyo rin dinanas ang mambuhay sa basurahan. At hindi nyo dinanas ang makain ninyo yung mga pagpag. O hindi ninyo nadanas na kainin ng bata yung 4 na araw na nabaon niya sa school na naitapon, nakain niya. Hindi. Hindi, sa totoo lang, Mr. Government, you are manhid. So ngayon, ang mangyayari ngayon nito is darating yung sitwasyon na eto na, hindi na maiwasan, puputok na, wala na mairason, ngang ka na lang ngayon, agawid ka. Okay na. Agawid din ak. Jaylo ko sa gawid ka. Apo. Ganun ba yun, Mr. President? Hindi eh. Pero believe ako sa mga loyalista na sa harap na kasi mas malaki pa sa muta nila ang katotohanan pero hindi makita. Tining! Hindi makita. Mga die-hard loyalista, hanutang ina, pagtaas ng kuryente, tubig, ilaw, pamasahe, pagkain, damay kayo, walang exemption. Ang exemption nyo lang ay sibongit nyo. Mabuhay ang makabagong katipunero ng bayan sa ilalim ng watawat ng katastasan, kagalang-galang ng katipunan. Sana, as a warning, nakapagbigay po si Kuya Ed ng warning. And we are always hoping na yung warning po na yan ay ma-generate ang inyong interest at alertness. Pakatandaan nyo lang po ba yan? Hindi po tayo magkakalaban. Ang ating pong kalaban ay ang pamahalaan ngayon na pabaya, walang wasto at tamang programa. Ang kalaban po natin ay ang pamahalaan ngayon na nagsisinungaling sa likod ng katotohanan. Ang kalaban po natin ngayon ay ang pamahalaan ngayon sa kanyang kapabayaan at sa kanyang kumpirmadong interes na magnakaw lang, hindi magserbisyo sa bayan. Ang kalaban po natin ngayon ay ang pamahalaan na mas kinampihan pa at binigyan ng pabor ang komunismo nasyonal ng Pilipinas sa Kongreso.
At ang lahat ng usapin sa Kongreso ay wala silang validational action kundi consideration. Bayan, ang bansa po ay nalalagay sa peligrong katayuan. Ang bansa po ay nalalagay sa hindi maipaliwanag na katayuan. Mga bayan, ang ating bansa ay naghihingalo na sa liderato ng kasalukuyan. Kung kayo po ay mga tunay na Pilipino bayan, gusto po namin makita na mahal ninyo ang ating bansa. Let's unite. Bayan, magkaisa po tayo. Tutulan at labanan ang mga ganitong klaseng aksyon. Kailangan na po natin ng kasagutan tungkol sa mga ilang saloobin at usapin na sa totoo lang ay sadya naman pong kailangan. At umaasa po ako na paki-likes po at paki-share po yung ating talakayan ngayon at mag-invite po kayo ng mas marami pa po mga kapanalig natin para po sa susunod po na pagkakataon. Ang susunod ko pong pagtalakay ay Martes na po para po ma-prepare ko yung continuation ng ating talakay. Warning po yung ating tinalakay ngayon. Warning lang yan. Para advance po yan na tatalakayin natin sa susunod. Ang EDCA site. Ano meron? Susunod po yung ano ang dapat gawin. Kasi sa totoo lang, kahit saan po kayong panel pumunta ng social media, puro ito po ang topic, ito po ang topic, ito po ang topic. Ang tanong, nakikinig ba ang gobyerno kung sakali man mag-generate tayo ng isang aksyon para sa problema natin? Halimbawa po, nakakita tayo ng tanging lunas para ay masagot natin yung tumataas na bill ng kuryente. Sa palagay ninyo, kung ito ay tahasa naman pong naririnig ng ating gobyerno tungkol sa bagay na ito. Pero wala po siyang nagiging action. Yun po ang malupit. Yun po ang matindi at yun po ang nakakabahala. So muli po bayan ay akin pong pinapagpasalamat Kuya Kiko, Kuya Piel, Kuya JK at sa lahat, si Kuya DJ, sa lahat po ng nakapasyal, nakatune in. Marami pong salamat at alam nyo naman hindi nagtatagal talaga ang Kuya Ed sa talakayan. Pero wag po kayo mag-alala kasi next time, yung susunod po ay ito na. Sunod-sunod po tayo kasi kailangan, we have to move, ma'am, we have to move, sir. Ang bansa po, sa inyo pong kaalaman, ay nasa bingid na po ng peligro. Hindi na po natin alam kung sino ang kalaban, ang China ba o ang Amerika o yung kapwa nating kababayan. Muli po, iiwan ko po sa inyo ang salita ng kalipulan na to. Ang ama ng himagsikan na si God Andres Bonifacio. Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Magkita-kita po muli tayo next time. Hoping po.
Maraming salamat po sa time na meron po kayo. Maraming salamat po. Uulitin ko po, ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basya ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Maraming salamat po sa lahat po ng pumunta, sa lahat po ng dumalo. Thank you very much po. Kuya Kiko, thank you. Kuya JK, Kuya DJ, sa lahat po ng DDS. Thank you po. Hindi ko po kayo na bigkas, nabanggit, pero maraming salamat po. Ma'am Angel Intenso, thank you po. Si Jess, thank you po. And the others. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo muli. Thank you very much po. Ang Supremo.